Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Black Phoenix na walang paraan para sa kabal-iwang ideyang iyon. Dahil ang yungib ng dragon ay nabuo sa pamamagitan ng napakalakas na agos ng hangin na nalilikha ng impernal na ubod ng pagkawasak. Maliban kung ang isang tao ay may napakataas na antas ng cultivation o nakapag-master ng isang espesyal na teknik sa paglipad, walang sinumang makakatakas mula sa lugar na ito. Malungkot din niyang sinabi na maari kayang mamamatay na siya rito. Ngunit ang ating bida naman na ayaw sumuko ay kanyang sinabi na wala siyang ibang magagawa kundi subukan ito. Agad niyang ginamit ang kanyang pamamaraan na kung tawagin niya ay quick punch attack, na lumikha ng maraming kamao patungo sa lawan ng apoy. Nang sandaling tumama ang atake ng ating bida ay nagkaroon ng malakas na puwersang nagpatilansak ng lawan na apoy. Dahil dito ay nakita nila ang ilalim nito na isang simbolo ng pintuan. Napansin din agad ito ni Black Phoenix at kanyang sinabi na ito ang pintuan patungo sa silid ng libingan. Agad din niyang sinabihan ang ating bida na panatilihin ang puwersa ng suntok. At huwag hayaang matakpan ng lava ang gitna. Agad naman na sumang-ayon ang ating bida habang gumagawa na muli ng kanyang atake. Habang si Black Phoenix naman ay agad na nagpalit ng kanyang orihinal na anyo. Nang makalapag siya ay agad niyang inihanda ang kanyang sarili dahil sa hindi madali ang kanyang gagawin dahil sa nasa paligid niya ang panganib. Ngunit nabigla siya nang makita niya ang formation ng pintuan. Kaya agad niyang sinuri ito, at nang makumpirma niya ito ay kanyang nasabi na ito ay isang lihim na formasayon mula sa sinaunang panahon. Upang mabuksan ang pintuang ito, kailangan mo munang maunawaan ang lihim na formation. Ngunit sa kabila nito ay napangiti siya dahil laban sa lahat ng pagsubok, siya ang itim na phoenix na nabuhay mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Agad na ginamit niya ang kanyang aura at pinadaloy ito sa formation ng pintuan. Makalipas lang ang ilang sandali ay malakas niyang isinigaw na magbukas ito. Matagumpay naman na nagawa ito ni Black Phoenix. Kaya agad niyang sinigawan ang ating bida na ngayon na ang oras. Agad naman na tumugon ang ating bida at kumuha ng puwersa sa pader upang mabilis siyang makababa. Bago pa man magsara ang pintuan ay nakapasok na ang dalawa. Kasabay din nito ang pagbalik ng lawan ng apoy. Nang sandaling bumagsak sila ay nagkaroon ng malakas na ingay ang silid. Nagsaad ang ating bida na maaaring ito ang silid ng libingan. Agad naman siyang tinawag ni Black Phoenix upang tignan ang nasa harapan nila. Nang makita naman ito ni Zhong Shishan ay kanyang sinabi na ito ay isang dambana. Nagbigay naman ng paliwanag si Black Phoenix na ang ilang dakilang cultivators, bago sila pumanaw, ay iniiwan ang bakas ng kanilang banal na kamalayan upang maipasa ang kanilang mga turo at mga teknik sa mga susunod na henerasyon. Tinawag na din niya ang ating bida, at kanyang sinabi na napakapalad mo. Buksan mo ang dambana at pakinggan ang mga turo ng dakilang cultivator na ito. Agad naman na lumapit ang ating bida at dahan-dahan na binuksan ang dambana. Matapos niya itong buksan lumabas dito ang kamalayan ng dakilang cultivator. Nagsaad ang nilalang na bigo parent siya. Nagtaka naman ang dalawa nang marinig nila ang sinabi ng dakilang cultivator. Muling nagsaad ang dakilang cultivator na noong bata pa siya, sa kasamaang palad ay nahulog siya sa isang bitik at napadpad sa mundong ito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito at kanyang nasabi na hindi siya mula sa mundong ito. Sa loob-loob din niya na tulad din niya, dahil sa isa din siyang hindi nagmula sa mundong ito. Samantala nagtaka naman si Black Phoenix at kanyang sinabi na noong sinaunang panahon, nakahanap siya ng ilang tala tungkol dito sa mas matandang mga guho. Ipinaliwanag ng dakilang cultivator na ang buong dakilang libong daigdig ay binubuo ng iba't ibang mga kontinente, na pinaghiwalay ng mga harang. Ang kontinente kung saan tayo naruroon, ang banal na kontinente, ay isa lamang sa maraming kontinente. Ito ay isang kontinente na puno ng espiritual na enerhiya. Lahat ng bagay sa mortal na yugto ay nagtataglay ng espiritual na enerhiya, at kahit sino ay maaaring mag-cultivate nito. Gayunpaman, iilan lamang ang tunay na nakakapasok sa pagiging immortal. Maging ang yugto ng immortalidad dito ay pareho, maaaring sabihin na ang pinakamababang limitasyon ay napakataas, ngunit ang pinakamataas na limitasyon ay medyo mababa. Marahil, sa pagpasok sa yugto ng immortalidad, maaaring matuklasan ng isang tao ang paraan upang mabasag ang mga hadlang. Nakakatawa, dahil noong paakyat niya sa gitna ng pagsubok ng immortalidad,
muling lumitaw ang isang bihirang lamat. Ngunit lumitaw ito sa isang kakaibang paraan. Sa huli, nabigo akong lampasan ng tribulation at namatay dito. Nagsaad naman ang ating bida na maari kayang may isang nilalang o puwersang umatake sa kanya mula sa lamat. Kung ganoon, iyon ba ang dahilan kung bakit nabigo siyang umakyat sa immortalidad? Sinabi naman ni Black Phoenix na tama, hindi naman kinakailangang may umatake sa kanya. Maaring ito'y dulot ng cosmic turbulence mula sa lamat sa hangganan ng mga kontinente. Kung ganoon, maaaring ang rift mismo ang humadlang sa kanyang pag-akyat. Dagdag pa ni Black Phoenix na tama ka. Ang mga boundary rift ay napakabihira at naglalaho kaagad, kaya napakaliit ng pagkakataong makatagpo ng isa. Pero ang dakilang cultivador na ito ay hindi lang isang beses kundi 2 beses na nakaranas nito. Hindi ko rin masabi kung maswerte siya dahil nagkaroon siya ng pambihirang pagkakataon, o malas dahil tila ito ang naging hadlang sa kanyang pag-akyat. Bago pa man maglaho ang kamalayan ng dakilang cultivator ay kanyang sinabi na mukhang iniwan ng dakilang cultivator ang Dao Fruit upang ito ay maging Holy Heart Dao Fire sa pangunahing silid. Bago pa man maglaho ang kamalayan ng dakilang cultivator ay kanyang sinabi na mukhang iniwan ng dakilang cultivator ang Dao Fruit upang ito ay maging Holy Heart Dao Fire sa pangunahing silid. At kung iyon ang hinahanap mo, maaari mong marating ito ng direkta sa pamamagitan ng likurang pinto ng lihim na silid na ito. Natuwa naman si Black Phoenix at kanyang nasabi na banal na puso ng apoy ng Dao. Mas mahalaga pa ito kaysa sa apoy ng Dao. Ito ang banal na kakanyahan ng Dao. Kaya agad niyang hinatak si Zhong Shishan at kanyang sinabi na kung matagumpay itong malinis at masipsip, ang landas ng cultivation ay magiging maayos at walang sagabal bago ang yugto ng pagtawid sa tribulation. Sa kabilang banda naman na kung saan nakarating na ang lahat ng mga kalahok sa lugar. Napangiti din si Jian Wuju at kanyang sinabi na sa wakas ay nakarating na din sila. Sa pangunahing silid ay makikita dito ang isang iniwang kayamanan ng dakilang cultivator. Nagsaad din si Jian Wuju na hindi niya inasahan na ang libingang ito ay napakakonektado at puno ng mga patibong. Kinailangan pa niya talagang pagdaanan ang maraming pagsubok upang makarating dito. Tinawag naman ang kanyang atensyon ng kanyang junior brother, na tignan nito ang nakikita niya. Dahil ito ay ang Holy Heart Dao Fire. Ang kayamanan na ito ay naglalabas ng apoy gaya ng kanyang pangalan. Samantala nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga disciples sa likod ni Fairy Mengyao, na narinig niya na kung ma-absorb mo ang banal na puso ng Dao Fire, ay magiging isang immortal ka. Sa loob-loob naman ni Fairy Mengyao ay napamura na lamang siya, na siya lang ang nagmula sa Xuansaya sect na nakarating dito, kaya medyo dahado siya sa kompetisyon. Napangiti naman ang isa na handa na ang lahat upang kumilos. Tunay ngang ang paglitaw ng Holy Heart Dao Fire ay sapat na upang ipagwalang bahala ng iba ang pagkakaiba sa antas ng kanilang cultivation at ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya. Sinabihan naman ni Jian Wuju ang lahat na isang kumpol ng walang kwentang mga tao. Inutusan din niya si Zion na bantayan nito si Jiang Mengyao. At para sa iba ay siya na ang bahala. Agad niyang inilabas ang kanyang espada habang naglalabas ito ng aura. Nagulat ang mga cultivator na nang sandali nila itong makita na ito ang artifact ni Jian Wuju. Ang sandatang pandigma ng antas ng Mid-Heaven, ang Wuju Sword. Mayabang din niyang sinabi na ang paglitaw ng kanyang espada ay sapat na upang takutin sila. Agad siyang tumalon sa gitna ng libingan. At masaya niyang pinagmamasdan ng Holy Heart Dao Fire. Iniabot din niya ang kanyang kamay habang kanyang sinasabi na mapupunta na sa kanya ito ngayon. Tahimik na pinapanood siya ng mga cultivator at walang may gustong makipagkompetensya sa kanya. Sa loob-loob naman ni Fairy Mengyao ay kanyang nasabi na kung ano ang dapat niyang gawin. O dapat na ba siyang kumilos? Ngunit, si Zion Chang'an, bagaman pareho lang kami ng antas ng cultivation sa maagang yugto ng pagsasanib ng katawan, ang presensyang ipinapakita niya ay mas matindi pa kaysa kay Jian Wuju. Napansin naman ni Zion ang ekspresyon ni Fairy Mengyao kaya naman sinabihan niya ito na hindi niya ito hahayaang lampasan siya. Samantala, malapit nang makuha ni Jian Wuju ang Holy Heart Dao Fire na inaasam-asam ng lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang na-trigger ang isang restriction. Nanlaki ang mata ni Jian Wuju sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit hindi lamang siya ang naapektuhan nito dahil lahat silang nasa silid ng libingan ay nadamay din. Pilit na ginagalaw ni Jian Wuju ang kanyang katawan ngunit hindi niya ito maigalaw.
Kahit ang mga cultivator ay bahagya ng nagpapanik dahil sa hindi na din may galaw ang kanilang katawan. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay napalingon si Jian Wuzhou dahil sa biglang nagbukas ang pinto sa likod. Kaya nasabi niya na may isang pintuang bato na bumukas. Nagtataka din siya na kung nakatrigger ba ito ng bagong restriction. Ngunit mali ang kanyang hinala dahil biglang lumabas sina Zhong Shishan at Black Phoenix. Nagsaad ang ating bida na ang haba ng lagusang iyon, at sa wakas, narating na nila ang dulo nito. Ngunit napatigil naman siya nang bigla niyang makita si Jian Wuzhou na nakataas ang kamay. Sa loob-loob naman ni Jian Wuzhou ay nagtataka siya na kung bakit nandito pa ang ating bida. Malaking tanong din sa kanya na kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa din ito. Napatanong naman si Zhuang Shishan na kung anong nangyayari sa mga taong ito. Dahil para bang naparalisa sila. Agad naman na sumagot si Black Phoenix na malamang ay na-trigger ang isang restriction sa lugar na ito. Ngunit bigla siyang napasigaw nang bigla niyang makita ang Holy Heart Dao Fire. Nasabi din niya na talagang iba ang pakiramdam na ito. Agad din niya sinabihan ang ating bida na kunin na agad nila ito. Ngunit nagtaka naman siya nang bigla niyang makita ang ating bida na parang tanga na sinusukat ang kabaong. Kaya galit niya itong tinanong na kung ano ang ginagawa nito. Sinabi naman ng ating bida na ito siguro ang kabaong ng dakilang cultivator. Paano kung kunin nila ang bangkay nito? Napasigaw naman si Black Phoenix nang marinig niya ito. Kaya pasigaw niyang sinabihan ng ating bida na huwag kang magsalita ng ganyan. Ang bangkay ng isang dakilang cultivador sa antas ng Tribulation Transcendence ay lampas sa ating kakayahan. Bukod pa rito, maaaring protektado ito ng isang walang kapantay na pamatay na formation. Dapat tayong magpakita ng paggalang. Agad naman na naintindihan ito ng ating bida, kaya sinabi niya na kung ganun ay kunin na lamang nila ang Holy Heart Dao Fire. Bigla namang humingi ng sandali si Black Phoenix. At tinitignan niya si Fairy Mengyao. At sinabi niya na ang pagkuha ng Holy Heart Dao Fire ay maaaring magtanggal ng restriction sa lahat. Pero may isang mahalagang bagay na dapat gawin bago iyon. Nagtaka naman si Zhuang Shishan sa mahalagang bagay na gustong gawin ni Black Phoenix. Bahagya namang kinabahan si Fairy Mengyao nang makita niyang patungo sa kanya si Black Phoenix. Kaya agad niya itong sinabihan na kung anong balak nitong gawin. Mayroon siyang formation na pangligtas buhay. Kahit sa ganitong sitwasyon, ay huwag siyang subukang alisin ito. Ngunit napatigil naman siya nang biglang mag-ipon ng plema si Black Phoenix habang nagpapakita ito ng nakakadiring hitsura. Sa sumunod na pangyayari ay biglang inilabas ito ni Black Phoenix papunta sa kanyang mukha. Kaya, nasira ang mukha ni Fairy Mengyao at kanyang sinabi na sobrang nakakasuka ang ginawa nito sa kanya. Habang ang ating bida naman ay nagkaroon din ng pagkakataon, kaya nang makita siya ni Jian Wuzhou ay kinabahan din siya dahil baka gawin din sa kanya ang nangyari kay Fairy Mengyao. Kaya naman agad niyang binalaan ang ating bida na kung insultuhan siya nito, kahit tapos na ang preliminaries, hindi niya ito palalampasan. Ngunit ang ating bida ay hindi ganun ang estilo, bagkus ay binawian siya nito sa pahirap na ginawa nito sa kanya. Paulit-ulit niya itong ginawa, na nagdudulot ng bahagyang pinsala sa katawan ni Jian Wuzhou. Sinabihan din ng ating bida na wala itong silbi. Dahil ang ganoong atake ay hindi makakabasag sa kanyang depensa. Ngunit binigyan naman siya ng nakakalokong ngiti ni Zhong Shishan. At agad na hinanap ang mahalagang bagay na nasa bulsa nito. Nagtataka naman si Jian Wuzhou kaya naman tinanong niya ito na kung ano ang ginagawa nito. Nang makuha naman ni Zhong Shishan ang pakay niya ay kanyang sinabi na nahanap niya na ang storage ring nito. Napakalakas din nito. Kaya sigurado siyang nakapangalap ito ng maraming Dao Fire. Ninas naman si Jian Wuzhou na sobrang walang hiya ang ating bida. Matapos ang kalukuhan nilang dalawa ay sinabi na ni Black Phoenix na ituon na nila ang kanilang pakay. Sinabi din niya kay Zhong Shishan na kapag nakuha na ang Holy Heart Dao Fire, maaaring matanggal ang kanilang pagkakagapos, kaya kapag nangyari iyon ay kailangan na nating umalis agad. Na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Agad na tinaas ni Black Phoenix ang kanyang kamay. At hinawakan ang Holy Heart Dao Fire, kaya sa sandaling ito ay agad niyang sinabihan ng ating bida na ngayon na ang oras. Nabigla ang lahat sa mabilis na pagdaan ng dalawa sa kanilang harapan. Sa mga punto ding ito ay nawala na ang restriction, kaya naman nagawa ng makagalaw ni Jian Wuzhou.
Agad din niyang hinabol ang dalawa habang kanyang sinasabi na huwag tumakbo ang mga ito. Ngunit bigla naman siyang napatigil nang biglang umalangaw sa kabaong ang malakas na tawa. Kaya agad siyang napalingon at napatanong na kung ano ang ingay na iyon. Naglabas naman ng itim na aura ang kabaong sinyales na buhay ang nasa loob nito. Nagsaad si Zion na nagmumula ito sa kabaong ng bumagsak na makalangit na tagapagsubok. Nararamdaman niya din ang isang nakakatakot na aura mula rito. Nanlaki naman ang mata ni Jian Wuzhou at lumabas sa kanyang bunganga ang salitang multo. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay lalong tumindi ang aurang lumabas sa kabaong. At unti-unting bumukas ito kasabay ng paglitaw ng kamay. Pagkatapos ay dumungaw na ang nilalang na naglalabas ng nakakatakot na aura. Tumulo ang pawis ng cultivator at kanyang nasabi na kung iyan ba ang bangkay ng dakilang cultivator na lumampas sa matinding pagsubok. At bumangon ba itong muli? Nagsaad si Fairy Mengyao na siguradong dahil ito sa Holy Heart Dao Fire na ninakaw kaya, nag-trigger ito ng selyo ng kabaong. Samantala napalingon naman si Zion habang kinakabahan dahil sa matinding aurang lumalabas sa nilalang. Lalo pa itong naging agresibo dahil sa nakita niyang marami ang taong kanyang mabibiktima. Agad na nagsitakbuhan ang mga cultivator dahil sa alam nilang hindi nila ito kayang harapin. Ngunit bigla naman itinaas ng nilalang ang kanyang kamay. At kasabay nito ang pagsara ng pintuan na ikinagulat ng lahat. Kaya nabahala ang mga cultivator dahil sa naharangan na ang daanan. Nagsaad naman si Jian Wuzhou na kahit isa na lang itong bangkay, at kahit may pagpigil mula sa mga patakaran ng lihim na lugar, ang kalaban sa harapan natin ay mas malakas pa rin kaysa sa inaakala natin. Kaya, ang tangi na lamang nilang magagawa sa ngayon ay ang magtulungan upang makaligtas sa banta na ito. Sa kabilang banda naman ay naghahanap ang dalawa na maari nilang pagtaguan pang samantala. Nagsaad si Black Phoenix na lumilipad sila ng buong bilis, kaya mukhang narating na nila ang hangganan ng lihim na mundo. Sinabi naman ni Zhong Shishan na hanggat makakahanap sila ng lugar na mapagtataguan at maghintay hanggang sa matapos ang lihim na mundo, ay sigurado na silang makakapasa sa paunang round na ito. Bigla naman silang napaghinto ngakita nila ang kuweba na naglalabas ng liwanag. Kaya sinabi ni Zhong Shishan na ang lugar na iyon, maaari kayang nakatagpo na naman sila ng isa pang pagkakataon. Agad silang bumaba ng walang pag-aalinlangan nang hindi alam ang nagbabadyang panganib sa loob. Pumasok na din sila dahil hinala ni Zhong Shishan na maari isa pa itong oportunidad. Bigla namang nagkaroon ng ingay ng sandaling maapakan ng ating bida ang buto. Dito na kinabahan ng matindi ang ating bida at biglang nanginig ang buo niyang katawan. At kanyang sinabi na sa totoo lang, ang lugar na ito ay puno ng mga buto. Tumulo naman ang pawis ni Black Phoenix at nakaramdam din siya ng kakaibang sensasyon. Kaya agad siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. At dahan-dahan na naglakad upang tignan kung ano ang nararamdaman niya sa loob. Nasabi pa nga niya na may hindi magandang pakiramdam siya, ngunit sa kagustuhan nilang malaman ito ay nagpatuloy lamang sila sa pagpasok sa kailaliman ng kuweba. Maya-maya pa ay narating na nila ang dulo ng kuweba at bumungad sa kanila ang isang truno na may nakaupong kalansay. Nagulat ang dalawa sa hindi inaasahang pagkakataong ito, at malaking tanong sa kanila na kung ano ang kanilang nakikita. Bahagyang nakilala ng ating bida ito kaya nagsaad siya na ang kasuotan sa bangkay na ito ay mukhang katulad ng suot ng figure sa dambana. Kinakabahang sinabi ni Black Phoenix na maari kayang ito ang totoong katawan ng dakilang Tribulation Transcender. Peke lang ba ang kabaong sa libingan? O baka naman wala talagang laman ito? Nagtanong naman si Zhuang Shishan na kung anong nangyayari sa bangkay na ito. May napansin naman si Black Phoenix na kakaiba kaya sinabi niya kay Zhong Shishan na tignan niya ito ng mabuti. Agad naman na ginawa ito ng ating bida at dahan-dahan niya itong tinitigan ng maigi. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay nakita niya na ang napansin ni Black Phoenix. Kaya kanyang nasabi na may tao sa loob ng bowlang ito. Ngunit sinabi naman ni Black Phoenix na maaaring hindi ito tao. Ang bagay na ito ay nagbibigay sa kanya ng isang napaka-nakakabagabag na pakiramdam. Isa pa, hindi pa siya kailanman naramdaman ng ganitong klaseng pagkabagabag sa buong buhay niya. Anuman ang nasa loob niyan ay lubhang mapanganib. Para itong isang parasito na nakakapit sa katawan ng dakilang cultivator, halos parang isang anyo ng paggamit ng bangkay upang mabuhay. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla itong napalingon sa kanila.
Nang makita nila itong gumalaw ay sabay nilang nabigkas na nagising na ang anino. Agad naman na tumindi ang reaksyon ni Black Phoenix at kanyang inutusan ang ating bida na magmadali na itong tumakbo. Dahil sinasabi ng pakiramdam niya na kailangan niya itong wasakin bago pa ito tuluyang makawala. Matapos niyang balon si Zhong Shishan ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake na kung tawagin niya ay Black Thunder. Sa ginawang atake ni Black Phoenix ay biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog at nasira ang kuweba. Nagkaroon ng makapal na usok habang hindi pa din umaalis ang ating bida. Nagsaad si Black Phoenix na kung naging abo na ba ito. Ngunit matapos siyang magsalita ay biglang may mabilis na atake na tumama sa kanyang kanang bahagi. Hindi agad nakapag-react si Black Phoenix dahil sa labis na bilis ng pangyayari, na parang hindi niya pa na-proseso sa kanyang utak ang matinding pinsala na kanyang natanggap. Napasigaw naman si Zhuang Shishan nang makita niya ang nangyari kay Black Phoenix. Ngunit mas tumindi pa ang kanyang pagkabigla nang biglang lumabas ang kanyang sistema. At isang babala ang gumimbal sa kanya. Sinabi ng sistema na isang nakamamatay na banta ang natukoy. Ang sistema ay sapilitang nag-trigger ng pangunahing gawain, burahin ang banta. O kung hindi, ang host mismo ang buburahin ng sistema.